Hello mga ka-farm, welcome to my vlog. So, ito yung marigold or cosmos or tututot, anumang tawag dyan sa inyong lugar, basta iyon ang tawag dito sa aming lugar. Ito ay ginawa namin na upang ito ay isang attractant or repellent sa pananim nating palay. May iba, ang yung ibang mga insect pest ay ma-attract, yung iba naman ay mare-repel. Diba? Tulad na lang nito, mga ka-farm. Tingnan nyo. Yan. May mga wasp or yung mga beneficial insect na matatrap nito, pero halos kadalasan yung matatrap ay ang mga insect pest. Kung saan, doon sila sa nadadapo sa ating main crop na palay. Pero dito sila makapunta dahil yan sa napaka anong tawag dyan, mas lalong lilitaw yung kanyang kulay kapag sa gabi, lalo na marami, malaki at saka maliwanag yung buwan, yung sikat ng buwan. Kaya ito ay ginagawang attractant upang kung ang mga pest na dadapo sa palay, dito sila instead dito sa palay dadapo. So ginawa namin ito dahil napakadami. Aside sa stem borer, meron pang leaf folder, at saka dito sila matatrap talaga. So kapag mayroong tanim natin dito mga ka-farm, itong tinatawag na marigold, ay yung ibang mga pest hindi na sila makapunta doon. At syempre kapag dito sila matatrap, it's either male or female na insect pest, dito na sila mag-copulate or dito na sila magmi-mating. Kasi sa tuwing yung malaki yung buwan or maliwanag yung buwan, yun talaga yung mating section nila, mating season. So doon sila magmi-meet. Tapos syempre after ilang oras, syempre, or mga ilang araw, magbigay na sila ng mga igmas. So instead nandun sa palay natin na magbigay sila ng doon sila makatawag dyan, makapagbigay ng itlog, dito naman sila makapagbigay ng itlog, or dito sila mangingitlog kasi dito sila natatrap. So yan, malaking tulong din tong marigold na itatanim natin dito sa gilid ng ating palayan. Pero sa ngayon, siyempre kung kayo ang nandito sa aking area, napakasama talaga yung pakiramdam talaga guys. At maranasan tong ganitong sitwasyon. Yan mga ka-farm, halos yung doon sa kabila ay isang dipa na lang, dito ay na lang, mga 1 metros na lang ang tinitira sa daga. Yan, kahit naman safe tayo at nakaligtas tayo sa mga stem borer or mga lumilipad na mga insekto, so syempre hindi tayo nakaligtas sa sa damages ng daga. Napaka talaga guys mga ka-farm, mahirap maging isang farmer. Maraming kailangan nating gawin upang upang hindi masyado maapektuhan. Kahit anong control ginagamit namin mga ka-farm upang maalis naman sila, pero hindi. Yung iba ay hindi na kumakain sa aming linagay na pagkain na kung saan makukontrol sila. Pero dahilan yan ang mga ka-farm sa pagtaas ng tubig agusan, yung tubig baha ba. Kasi yung dito ang area namin ay kami ay parang na island. So dito tumakbo lahat yung mga naabot galing sa mga maraming madamo or maraming puno. So tumawid sila dito sa aming area dahil ito lang ang natitirang walang tubig at hindi naabot sa tubig baha. So hindi pa din kami ligtas kahit hindi kami naabutan ng baha. Yung aming area ay apektado pa din. Apektado siya dahilan yan sa
maraming damages sa daga. Ito sana mga ka-farm, oh, tingnan nyo. Merong makikita nyo pero hindi naman masyado madami. Ito yung tinatawag na whiteheads. Yan. Ang whiteheads ay resulta na ito sa steam borer. Ito yung resulta during reproductive stage na tinatawag na whiteheads or syempre uban. O diba? Napansin nyo, konti lang yung makikita nyo dahil syempre nag-apply tayo sa before, during at after full moon ng insecticide. So ito ay medyo nalagpasan natin pero si daga hindi natin siya nalagpasan mga ka-farm. Tingnan nyo. Oh. Diba? Wala na. Makakadismayaman pero wala tayong magawa. Syempre wala naman tayong hindi naman pwede tayong mag-suicide upang ma-resolve. Hindi yun dapat. Kailangang talaga, laban lang. Kahit sa ganito, babawi lang tayo sa susunod mga ka-farm. Diba? Maganda sana tong klaseng binhi. Kaso, mabango siya sa daga. Mataas yung kanyang panicole. O maraming laman yung kanyang panicole, maraming butil. O tingnan yung mga ka-farm, o diba? Maraming laman, kaso wala tayong magawa dyan. Tingnan nyo. Sa gilid-gilid lang ang magandang tingnan. Kaso doon sa gitna ay halos wasak. Winasak talaga ng mga daga. Pero guys, paki-comment lang sa inyo kung ano talaga yung pinaka number 1 yung control sa daga upang makontrol yung pagdami nila. Baka mayroon kayong mga paraan dyan at makatulong din kayo sa amin dito dahil sobra talaga, grabe. Pero sa ngayon lang mga ka-farm, simulat nung mga 20 years na akong nag-farm. Pero ngayon lang ako nakaranas ng matinding damages sa daga. Yes, 20 years na ako mga ka-farm dahil starting pa lang na mahigit na 20 years pala. Oh, tingnan niyo mga ka-farm, oh. Aside sa daga, tingnan niyo itong nagkulan, wala na itong mga ka-farm dahil ang kasabay niyan ito na. Ito. Hindi na yan pwede yung mga raton ay antayin natin upang hindi pa natin i-harvest tong nauna. So wala na talaga yan. Yung makikita nyo doon sa unahan, oh, yung namumula, wala na yan mga ka-farm, oh. Yan, yung daga ay grabe talaga. Kung sila nang magtrabaho, wala na tayong magagawa. Kawawa mga farmer. Maraming ang apektado dito, pero mas lalo na kung pag-harvest nito mura na naman yung Yo, tingnan niyo mga ka-farm, oh. Linagyan ko na lang ng baka at kalabaw. Dati umabot ito ng ang areang ito dito banda is umabot ng 100 bags mahigit. Pero ngayon aywan ko lang. Baka aabot na lang ito ng mahigit, walang 100. Oo. Tingnan niyo mga ka-farm, oh. Yan. Malaking area yan, oh. Diyan hanggang dito. Tingnan nyo. Tapos mga ka-farm, hindi lang daga ang problema sa pagganitong stage ng palay. Meron naman din natin. Kaya tingnan nyo, parang nagpiesta. Oh. Tingnan nyo, meron ding maya. Dami talagang sa ngayon lang meron naman talaga yung maya pag ganitong stage ng palay dahil ito ay masarap sa maya. O tingnan nyo, tumayo na mga ka-farm. Tumayo na dahil wala na itong laman. 'Di ba? Sinong kawawa? Mga farmer. Shhh.
Grabe guys. Yan, tingnan nyo mga ka-farm. Oh. Wala na yan. Aray. Wala na yan. Ubos na yan sa daga. Tapos si Maya. Naging ano pa si Maya. Naging nakihati pa. Nakihati pa sa ano. At sayang naman yung natitira o natirang ano sa daga ay ano natin. So ito na lang, itutuloy na lang natin ito mga ka-farm. Yan, tingnan nyo, wala na yan, oh. Napakaganda sana naman yung butil, pero grabe. Maganda yung butil, maganda yung panicol dahil hybrid to mga ka-farm. Pero grabe, sa gabi, daga or ilaga, sa ano naman, sa umaga o sa araw, ay nako, yung ano naman ibon or maya. Grabe talaga. Lalo na sa paganitong pangit ang panahon, oh guys. Wala naman dito sa Caraga region na ano nagbigay talaga ng magandang panahon. Puro ganitong panahon, oh. Siyempre nakakabwisit ba? Nakakabwisit. Patawad naman. Basta mga ganitong ano, mai-stress ka na, dismayado na tayo. Grabe. Pwede na tayo makapagmura. Pero wala tayong magagawa kahit magmura pa tayo ng magmura. 'Di ba guys? Dahil sino namang dapat natin sisihin, 'di ba? Yan. Yung yung damage namin sa daga ay nangyari lang sa ganitong panahon mga ka-farm dahil sa lumaki yung Agusan River. Pero hindi naman ganito taon-taon. Ngayon lang. Tapos sa amin lang natira. Mas mabuti pa nga ay isang na lang, wala na lang na ganito na naubos na lang lahat ba, parang magulit. Sayang naman pag ganito, oh, 'di ba? In Bisaya magabaan man sab taog aton imadbot. So ito na lang, pagpatuloy natin itong maliit na lang na natitira na area. So grabe. Tingnan nyo, oh, linagyan ko na lang ng bakat kalabaw. Yan. Ito na lang dito sa gilid-gilid. Ang natitirang palay. So grabe. Meron pa doon sa unahan. Yan guys, ganito ang buhay sa farmer. Yan. Meron pang oh. Sakitan ang tamugtian mong mga animala mo. Oh. Animal magina guys, no? Dilong sa bird animal. Lagot kayo. Oh, tanawa, oh. Yan, malaking area yan. Ang napinsala. Starting pa yan guys sa hindi pa talaga or tinatawag na PI o Panicol Initiation. Simula talagang tumaas yung tubig ay nandito din sila. Yan. Grabe. That's it guys. Thank you so much for watching.